Nawala ang phone at SIM mo. So, paano natin mababayaran ang ating G-Loan at GCash loans? So, ano-ano mga paraan para mabayaran natin yan? Kung nawala ang phone at SIM mo, hindi ibig sabihin na hindi mo na mababayaran ang G-Loan o GCash loan mo. May paraan pa rin dyan. Kailangan mo lang gawin ito ng tama para maiwasan ng penalty. Unang gawin, importante ito i-report agad sa GCash para ma-block ang account para hindi na magamit ng iba. Kung kaya mo rin lang magpa-SIM replacement ka sa telco para same number, papalitan lang nila para ma-access mo ulit ang iyong GCash. Nagawa ko na yan kaya madali lang po yan. Number 2, paano bayaran ang G-Loan kahit walang phone o SIM? So ang option natin, number 1, magbayad via payment partners kahit walang GCash app. Pwede po yan. So, pwede ka magbayad sa BPI, Metrobank, BDO o Bayad Center. So, ilagay mo lang ang biller. Ano ba biller natin? Ang Fuse Financing o Fuse Lending. Ang kailangan nyo lang ay ang account number. So, loan account ID galing yan at yan ay nasa email mo o kaya ay nasa GCash number mo. So, importante lang, makikita ang loan account ID sa iyong email na may nakasulat na Welcome to G Loan Disbursement. So, option number 2, pay bills kung may access ka sa ibang phone. So, kung makakapag-login ka kahit sa ibang phone, basta may same ang SIM, so punta ka ng GCash, punta ka ng bills, punta ka ng Fuse Financing, and then input mo lang ang loan account ID at confirm payment. So, yan po yung second option natin. At option number 3 ay auto-deduct. Kung may load lang din, kung may laman ng GCash mo. Kung hindi ka magbabayad, automatic kong ibabawas ni GCash sa wallet mo ang due mo. So number 3, ito, paano kung di mo alam ang loan account ID? Importante kasi ito, no? So i-check mo sa iyong email kasi kailangan mo yan. Payment schedule file, makikita mo rin doon. At kung wala, pwede ka makipag-contact sa GCash support para ma-retrieve ang iyong account ID. So important reminders din, kahit na wala ang phone mo, active pa rin ang loan mo at may penalties yan kung late. So pwede kang kontakin ng collection agencies kapag hindi mo ito nabayaran. So summary, kahit wala kang phone or SIM, pwede kang magbayad sa bangko o bayad center. Kailangan mo lang ng loan account ID or GCash number at i-check mo ang iyong email para sa mga detalye. So ito, paano naman kung wala kang access sa email, sa SIM, sa phone? So ito ang pinaka-practical na dapat mong gawin. Step number 1, i-recover ang SIM. Yan yung binanggit natin kanina, pinaka-importante. Pumunta kayo sa telco, sa anuman ang telco nyo, Globe, Smart o dito, at sabihin nyo lang na magre-request kayo ng SIM replacement. So dalhin nyo lang ang inyong valid ID, ang affidavit of loss, minsan kailangan, pero minsan hindi. So depende yan, So kapag nakuha mo ulit ang same number mo, ma-open mo na ulit ang iyong GCash. So step number 2, kontakin ng GCash support. So kahit walang app yan, pwede kayong dumiretso sa GCash Help Center. Nandyan po ang kanilang address. So kailangan nyo lang magsabit ng ticket, piliin na account recovery o kaya ay lost SIM at sabihin nyo na nawala ang phone at SIM, may existing loan kayo at kailangan nyo lang ng inyong ID. So step number 3, habang wala pa yung SIM, magbayad ka na kaagad. Pwede ka na magbayad kahit wala ka pang access. So pumunta ka lang sa Bayad Center, BDO, BPI, Metrobank at sabihin mo lang ang biller, which yan yung Fuse Financing at ang iyong account number. So importante ito, real talk huwag mo nang hintayin ma-recover bago magbayad dahil siguradong mayroon kayong penalty o may late fees. Kahit partial payment lang muna, malaking tulong na rin yan. At ibig sabihin na desidido kayong magbayad kahit na wala ang inyong SIM card at ang inyong phone.